Part 14. Hindi ko magawang lumunok ng matiwasay dahil sa malakas na pagkabog ng dibdib ko. Panay rin ang sulyap ko sa tatay ko na maayos namang nakakakain. Pati si Chino at Terence ay normal lang na sumusubo ng pagkain nila. Actually, nagkukwentuhan pa nga silang tatlo tungkol sa trabaho ni Chino. Ako lang yata ang kinakabahan dito sa ngayon. Kanina ko pa rin hinihintay ang mga sasabihin at tanong ni Dada, ngunit malapit na kaming matapos dito, hindi pa rin siya nagtatanong tungkol sa amin ni Chino. Lalo tuloy akong kinakabahan. Imposible namang nakalimutan na niya. O baka kumukuha lang siya ng magandang pagkakataon. Siguro ay ayaw niyang magtanong-tanong dito sa harapan ng pagkain. Hanggang sa matapos kaming kumain ay walang naging katanungan sa amin si Dada. Matutuwa na sana ako dahil mukhang nawala na iyon sa isip niya at sakto pa na may tumawag sa phone niya, ngunit bigla itong nagsalita habang naglalakad kami patungo sa sala. "Go to my working room, Ayla. And bring Chino with you," utos nito. "Till just take this call. I'll join you after." May pagmamadali itong lumakad tungo sa labas ng bahay habang nakatutok ang phone sa tenga. Kinakabahan kong tiningnan si Chino nang umiti lang. Nang mapatingin naman ako sa kapatid ko na nakaupo na sa sofa ay ngumisi siya saka ipinakita ang index finger na parang sinasabi na lagot ako. "Lead me to your dad's working room, baby," usual ni Chino na kumuha sa atensyon ko. Inilahad pa nito ang kamay para pangunahan ang paglakad na siyang ginawa ko. Ito na siguro yung kanina ko pa hinihintay na pag-uusap. At mukhang hindi naman kinakabahan tong kasama ko ngayon. Relax na relax pa siyang umupo sa sofa at nagde-4 nang makapasok kami sa working room ni Dada. My father's working room is quite spacious. Mayroong set of couches dito, mayroon ring mga mamahaling alak na nakadisplay na ibinigay lang sa kanya, yung iba ay paniguradong matagal na dahil noong umuwi ako dito, nadatnan ko na lang. "Hindi ka ba kinakabahan?" Tanong ko kay Chino na parang tanga na inaamoy ang buhok ko. "No, why would I?" Chill niyang tanong. "I can see that your father's a good man, Ayla. He is proud." Kung sang-ayon hindi man siya ang kinalakihan ko, alam kong mabuti siyang tao. Napatunayan ko yun kahit na 4 na taon ko pa lamang siyang nakakasama. Ipinaramdam niya sa akin ang pagmamahal ng isang ama kahit na paminsan-minsan ay nakakaramdam ako ng pagkailang sa kanya. "Are you nervous?" Tanong nito sa akin. "Well, yes." Tumatango kong sinabi. Paano kapag totoong ma-disappoint siya sa akin? I've never seen him get disappointment in me. At never ko pa siyang nakitang nagalit sa akin. Nasasaway niya ako, oo. Pero yung galit talaga, hindi pa. Ewan ko lang ngayon. I don't think so, Ayla, salungat nito. I couldn't see any disappointment in your father's eyes just because you are in a relationship with me. Pakiramdam ko nga, gustong-gusto niya ako para sa'yo, eh. Mahina akong natawa saka napairap dahil sa kay-abangan na narinig ko sa tinig niya. Ang taas talaga ng self-confidence nito at fighting spirit niya. Hindi man lang siya kinilabutan doon sa sinabi niyang iyon. Nakalimutan ko ang kaba habang hinihintay si Dada na pumasok dito dahil kay Chino. Nilalaro-laro niya mga kamay ko at paulit-ulit na sinasabing hindi magagalit o madi-disappoint sa akin ang tatay ko. Pero ano ba ang alam niya? Sabay kaming napalingon sa may gawing pinto nang bumukas iyon. Umayos ako sa pagkakaupo at binawi ang mga kamay ko kay Chino nang pumasok si Dada, kasunod si Terence. Mahina namang tumikim si Chino saka rin umayos sa pagkakaupo habang nakatingin sa tatay ko na umuupo sa single-seat couch. At hindi ko alam kung bakit pati si Terence ay nandito rin. Umupo ito sa may working table ni Dada saka pa humalukip-kap. Gusto na naman siguro niyang mangasar o makiusyoso. O baka dahil kapatid niya ako kaya sinamahan niya kami. Siguro ay concern siya sa amin lalo na sa akin. Halata naman iyon sa mga mata niya ngayon. When did your relationship start? Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Dada. Nito lang ba, noong bumalik si Ayla sa inyo? Dahil alam niyo na hindi na kayo magkapatid ngayon. Nakatingin lang ito ng diretso kay Chino habang tinatanong ang mga yon. Naramdaman ko ang paglingon sa akin ng katabi ko kaya tumingin ako sa kanya. Para itong humihingi ng permiso mula sa akin na sabihin ang lahat kaya kahit kinakabahan ay tinanguan ko siya.
Nagkaroon na po kami ng relasyon noon bago pa po namin malaman na hindi kami talagang magkapatid, tugon ni Chino. At ni Katie tining na ka ba ay wala kang mararamdaman sa tinig niya. Sabagay, ganito rin siya noong sinabi niya sa harapan ng mga Fontanilla ang tungkol sa amin. Hindi bumakas ang takot sa tinig niya. Tumingin ako sa ama ko na saglit na tumulala sa mukha ni Chino dahil siguro sa mga sinabi niya. Nang sa akin nito ibaling ang paningin niya ay kabadong-kabado ako. Baka ngayon ko na makita ang disappointment sa mga mata niya, at natatakot ako. Baka kung ano ang isipin niya tungkol sa akin lalo na't hindi ko siya kinalakihan. Maaaring sumagi sa isip niya na may itinatago akong hindi magandang pag-uugali na nagawa ko ang ganun dati. Saglit na tumahimik ang tatay ko na parang tinatansya ang mga nalaman niya. Mas lalo tuloy akong kinabahan dahil sa pananahimik niya. Alam ba ng mga Fontanilla ang tungkol dun? Tanong nito nang sa wakas ay magsalita na siya. Nagpalipat-lipat pa siya ng tingin sa aming dalawa. Opo, tugon ko habang marahang tumatango. Inamin ko po sa kanila ang tungkol sa amin, segunda ni Chino. Pero alam ko na po noon na hindi ko siya kapatid. Mabilis kong nilingan ang katabi ko dahil sa sinabi niya. Tama yung hinala ko noon na may alam na si Chino tungkol sa akin. Kaya ba gano'n na siya katapang noon na ihayag sa harapan ng pamilya namin sa mga Fontanilla ang tungkol sa nararamdaman niya para sa akin. Pero hindi pa rin sila sumang-ayon sa inyo, my father stated. Sabay kaming tumanggo ni Chino. Before I could even tell our family about US, Ayla already ended our relationship. May pait at lungkot ang tono ng boses ni Chino. Parang kinurot ang puso ko dahil doon. Mariing naglapat ang mga nanglabi ng tatay ko habang nakakunot ang noo. Gumalaw pa ito sa upuan niya na parang hindi naging komportable sa sinabi ni Chino. Is that what provokes you to confess to them about the two of you? About your feelings for my daughter? Sinulyapan ko ng tingin si Chino na ngayon ay banayad na tumatango habang malungkot na nakangiti, because I don't want to lose her. I can't lose her. I just can't, aniya at nandoon pa rin yung malungkot niyang ngiti. I couldn't afford to lose her, but still lost her anyway sumanghap ito. Parang may isang patalim na tumutusok sa dibdib ko habang nakatingin sa kanya. Umusog ako palapit sa kanya saka hinawakan ang kamay niya. Hindi ko na inalinta ang tingin ni Dada at ni Terence sa ginawa ko. Gusto ko lang malaman ni Chino na hindi na iyon mauulit pa. Gusto kong iparamdam sa kanya na ngayon, hindi ko na siya iiwan. Your grandmother was in an intense rage at my sister, biglang hirit ni Terence. Kasalanan ba ni Ayla na naaksidente ka noon? No. Mabilis na umiling si Chino at marahas pa na gumalaw sa upuan. Asia has nothing to do with that accident. What are your plans now, Chino? Bigla akong napalunok sa napakaseryosong tanong at tinig ni Dada. What are your plans for my daughter? I know your whole family will still have issues with your relationship. Do you have plans to tell them about the two of you again? Or do they already know? Sasabihin pa lang po namin pagbalik namin doon, Ako na ang sumagot kahit na nauuto ako. Tumanggaw-tango si Dada sa kabumuntong hininga. You know what really concerns me? It's the possibility that you might realize one day that you two won't work out. Baka may makilala pa kayong iba. You are both still young. I'm sure your relationship with the whole Fontanilla will be affected if that happens, saad ng ama ko habang nakatingin lang sa akin. Pati kami ay siguradong maapektuhan kapag nangyari iyon. I just hope it won't happen, though. I couldn't see myself loving someone else anymore aside from you, daughter. Tito, buong tapang na saad ni Chino. I long let myself already sink for the feelings I have for her. Lumingon ito sa akin sa kamatamis na ngumiti. Na kay Ayla na po kung hahanap pa siya ng iba. Napakislat ako at mabilis siyang siniko. Parang wala pa tong tiwala sa akin na hindi na rin ako hahanap ng iba. Naibigay ko na nga sa kanya ang lahat, nakuha pa talaga niyang sabihin iyon. Biglang gamaan ang pakiramdam ko nang makita ang isang ngiti sa mga labi ng tatay ko. Hindi ko rin naiwasan ang mapangiti dahil pakiramdam ko ay wala naman na kaming problema sa kanya ngayon. Sa tingin ko ay tama si Chino sa sinabi niya na gusto siya ng tatay ko para sa akin. Alright, ani Dada. Just make sure you'll protect my daughter from anyone, Chino.
At gusto kong malaman kung ano man ang mangyari kapag sinabi na ninyo sa mga Fontanilla ang tungkol sa inyo. Makakaasa po kayo, Tito. Nahimigan ko ang tuwa sa tinig ni Chino. And since you're living together, huminto si Dada saka humugot ng isang hininga. 4 na taon ko palang nakakasama ang anak ko, Chino. Alam kong nasa tamang edad na kayo pero, bro, natatawang sabi ni Terence nang may pagbabanta na siyang nagpahinto kay Dada sa pagsasalita. Do not sleep together. Nang tumingin ito sa akin ay umiling-iling pa siya habang nakangisi. Bigla akong namutla dahil nakuha ko ang ibig sabihin ng tatay ko dahil sa sinabi ng kapatid ko. Lihim rin akong napamura sa isip at naalala iyong gabing tumawag si Terence sa akin na nag-ingay si Chino. We're not sleeping together. I snap. Sinungaling, bulong-bulong ng kapatid ko na natatawa pa rin. Tumikim si Dada at muling sumeryoso ang mukha. Nanambalik ang kaba sa dibdib ko nang maningkit ang mga mata nito habang nakatingin sa akin. You should go out first, anak, pagtatiboy nito sa akin. May mga bagay pa kaming kailangan pag-usapan. Mabilis kong nilingon si Chino na mukhang okay lang na may one dito kasama ng tatay at kapatid ko. Leon nga lang, mahahalata mo ang pamumula ng dulo ng tenga niya. Marahil alam rin niya kung ano ang gustong iparating sa kanya ng tatay ko. But ako, kinakabahan kong sabi, labas, pang-aasar na utos ni Terence. Muli kong sinulyapan ng tingin si Chino na tinanguan ako at mukhang pinapalabas na rin. Ayoko pa sanang lumabas ngunit lumapit na si Terence sa pintuan at binuksan na iyon para sa akin. Labag man sa kalooban ko ay tumayo ako at naglakad palabas sa working room nang may takot at kaba sa dibdib. Should we talk about it over a drink, Dad? Rinig kong sabi ni Terence sa pilyong tinig habang isinasarado ang pinto. Hindi naman ako takot na iwanan sa loob si Chino. Ang mas ikinakatakot ko ay kung ano ang pag-uusapan nila, at kung ano ang mga tanong na maaari nilang itanong sa kanya. Lahat pa naman ay inaamin nun kahit hindi dapat. Alam kong umaamin iyon kapag nagkakagipitan na. Idinikit ko ang tenga ko sa may pintuan ngunit wala akong naririnig sa mga usapan nila, o mas mabuting sabihin na wala akong maintindihan. Kasalanan na ni Chino kung sakali man na mabugbog siya sa loob dahil sa mga salitang lalabas mula sa bibig niya. Pero siguro naman ay hindi niya ipangangalandakan ang mga nangyari sa aming dalawa. Bibigyan naman siguro niya ako at ang sarili niya ng kakahiyan, at siguro naman ay makakaramdam siya ng takot ngayon na sabihin ang hindi niya dapat sabihin. Kung hindi siya nakaramdam ng takot kanina, sana naman ngayon ay makaramdam siya. Sana lang talaga. Are you sure you didn't tell them about what we had been doing? Tinaasan ko ng kilay si Chino at masusing tinitigan. Ilang beses ko nang itinanong sa kanya iyon ngunit gusto ko talagang makasigurado na wala siyang sinabi, o wala siyang salitang napalabas mula sa bibig niya na maaaring magbigay ng ideya sa tatay at kapatid ko na gumagawa na kami ng milagro. Paulit-ulit na rin naman niyang sinabi na hindi, wala sly ang sinabi, ngunit hindi ako makontento. Ang tagal nilang nag-usap doon sa working room. Nainip na nga ako kahihintay na lumabas sila mula roon. Hindi ako napalagay kanina sa sala habang hinihintay silang matapos sa kung ano ang pinag-usapan nila. Ang tanging pinag-usapan lang daw naman nila ay ang tungkol sa trabaho niya, tungkol kila mommy at daddy, at noong magising siya sa coma. Wala nga, sinukli niya ang mga daliri sa kanyang buhok saka pumalatak. Sigurado ka, tinitigan ko siyang mabuti. Halos ay lapit ko na ang mukha ko sa mukha niya para talagang makita kung nagsisinungaling ito o hindi. Do I look like a fucking broadcaster to you? Bulong niya at nalanghap ko ang amoy ng whiskey sa hininga niya. Nakita ko ang paggalaw ng mata niya pababa sa mga labi ko kaya mabilis akong lumayo sa kanya. Do I look like someone who's just going to spill the tea? Tanong pa nito, at may bahid ng pagkainsulto ang tinig kaya inilingan ko siya. Mas mabuti na yung sigurado, pangangatwiran ko. Minsan kasi, hindi mo kayang pigilan ang bibig mo. Inirapan ko siya. Why would I tell them about that private matter, baby? Ngumisi ito sa kadinilaan ng ibabang labi. When I can make you scream my name loud enough for them to hear that we are already doing it. Kamandat ito sa kasinubukang abutin ang chin ko pero mabilis kong tinabig ang kamay niya at mas lalo pang lumayo sa kanya. Mabuti na lamang at nandito kami sa guest room na tutuluyan niya.
Walang makakarinig sa mga patutsada niyang marumi. Hindi ko na sana siya susundan rito ngunit hindi ako mapakali kanina. Magpahinga ka na nga, wika ko. Mukha kang inaantok. Tumayo ako saka na inayos ang sarili. Hindi ko alam kung nakarami sila ng inom, pero namumula ang mukha niya at namumungay ang mga mata. O dahil hindi pa talaga siya nakakapagpahinga ng maayos at hard liquor ang ininom nila kaya ganito ang hitsura niya. Pero hindi naman siya lasing. Kaya siguro siya pinainom ni Terence ay para maging madaldal to. Mabuti na lang at medyo mataas ang alcohol tolerance nito. Don't forget my late snacks tonight, baby. Asar niyang habol bago pa man ako makalabas ng tuluyan. Hindi ko na lang siya pinansin at dumiretso na sa kwarto ko kahit naramdaman ko ang init sa magkabilang pisngi ko. Nang magdi-dinner na ay sabay-sabay kaming kumain. Nakakatuwa lang na makita na mukhang okay si Chino sa pamilya ko. Ako kaya sa mga fante nila, magiging okay rin. Matatanggap rin kaya nila ako. Kami, ang relasyon namin, hindi ko alam. Hindi ako sigurado, pero sana katulad ni Dada at Terence na natanggap nila si Chino para sa akin ng ganito kabilis. Pagkatapos naming kumain ng hapunan ay tumambay muna kami sa labas ng bahay. Fresco ang hangin dahil sa mga puno na nakapalibot dito sa lugar. Hindi naman matigil si Terence sa pakikipag-usap ng kung ano-ano kay Chino. Hindi ko alam na ganito pala siya kadaldal. But you got jealous when you saw me talking to Ayla, didn't you? Marahas kong ibinaling ang ulo ko sa kapatid ko dahil sa tanong niya. Bakit bigla niyang naisingit yung ganun? At saan nga kami nag-usap noon? Mahinang tumawa si Chino. Napakamot pa ito sa ulo niya at halata ang hiya sa mukha. Amin nito. I thought I didn't know you two were the real siblings. Noon pa talaga, may kakaiba na sa inyo, deklara ni Terence. Napansin ko na yun kaya hindi na rin ako nagulat na nagkaroon kayo ng relasyon. Lamabi ako habang nakatingin sa kanya. Ba't kami ang topic? Hindi ba pwedeng iba naman? Saan nga tayo nag-usap noon, kuya? Uzis ako. Hindi ko na kasi matindaan kung saan nga ba. Grandstand, racing track, all, wika ko. So, alam mo na noon na kapatid mo ako. Tumango ito. Ba't hindi mo sinabi? Di nagulo ang buhay mo, simpleng tugon niya na ikinairap ko. Wala talagang kwenta kausap to kung minsan. Yumangay kami dito sa labas nang dumating ang mga barkada ng kapatid ko. Nag-aya pa silang uminom dahil malamig ang gabi. Pinagbigyan sila ni Terence dahil na rin nandito si Chino Alaric na mukhang gusto ring makipag-inuman sa kanila. Inayos nila ang lamesa at mga upuan. Inilabas na rin ni Terence ang isang bote ng bourbon para makapagsimula na sila. Medyo nagulat pa ako nang sa akin tumabi si Mateo. Nasa kabilang side ko naman si Chino na kahit abala sa pakikipagkwentuhan, nagawa pa rin kaming lingunin. Uuwi na rin kayo bukas? Tanong ni Matt. Oo. Umuwi lang ako dito para kunin yung tour ko, sagot ko habang nakangiti. May trabaho na kasi ako dun, dagdag ko pa. Habang nag-uusap kami ni Mateo ay panay ang nakaw na sulyap sa akin ni Chino. Alam ko, ramdam ko na hindi siya komportable na may kausap akong iba, ngunit alam ko rin na pinipigilan niya ang sarili niya na magselos. After all, wala naman kaming ginagawa. Naririnig rin naman niya kung ano ang usapan naming dalawa. Napahinto ako sa pakikipag-usap kay Mateo dahil sa gulat nang maramdaman ko ang marahang paghila sa upuan ko. Muntik nang mahulog ang puso ko dahil doon. Mahulog ang puso ko dahil doon. Mabilis kong nilingon si Chino na siyang humila para lalo akong mapalapit sa kanya. Sinosita ko sa mababang tinig. Nang tingnan ko ang mga kasama namin ay nakatingin silang lahat sa amin. Masyado kang malayo sa akin. Matamis itong ngumiti sa kapainiakbay ang braso sa may balikat ko. Malayo, napaka-territorial nitong lalaking to, ni hindi man nga ganun kalaki ang distansya ng mga upuan namin. Muli kong sinulyapan ng tingin ang mga kasama namin. Halata ang pagtataka sa mga histura nila, maliban lang kay Terence na mukhang natatawa habang nasa bibig ang bunganga ng basong hawak niya. Nang si Mateo naman ang balingan ko ay tipid lang itong ngumiti sa katumango. At sa puntong iyon ay mukhang alam na niya kung bakit ganito si Chino, at kung bakit naging ganun rin ang pakikitungo nito sa kanya. Alam kong gustong magtanong ng mga kaibigan ng kapatid ko ngunit mukhang tinamaan sila ng hiya ngayon.
O baka kapag nakaalis na Carney dito, doon sila mag-uusisa kay Terence Enzo Velasco. O baka mamayang tamaan sila ng iniinom nila. Nang maglabas pa ng alak ang kapatid ko ay nagpaalam na ako na matutulog na. Tutal naman ay hindi ako umiinom, at ang pulutan lang nila ang pinapapak ko. Wala namang humangal sa kanila, kahit si Chino na mukhang napapasarap sa pakikipagkwentuhan lalo na't ang naging usapan nila ay ang tungkol sa sports niya. Pagpasok ko sa kwarto ay kaagad akong naghilamos at humiga sa kama. Hinintay ko ang antok na dalawin ako ngunit hindi iyon dumating kaya ginamit ko muna ang cellphone ko at nagbukas ng social media. Nagdaan ang oras na hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Mas lalo pa yatang nagising ang diwa ko dahil sa pag-scroll ko sa newsfeed. Gusto ko mang silipin ang mga naiwang nag-iinuman ngunit hindi ko na ginawa. Hindi ko alam kung tapos na ba sila o nandun pa rin sila sa labas hanggang sa mga oras na ito. Tumaas ang mga kilay ko nang makita ang notification banner sa taas ng screen. Tapos na kayo? Tanong ko kay Chino nang sagutin ang tawag niya. Yeah, Anya, can I sleep there? Wala akong kasama dito. Hindi ako sanay. Narinig ko ang pagsinghot niya. Ayoko, Chino. Matigas kong tanggi. Diyan ka na lang. Baka malaman pa ni Dada na dito ka natulog. They are all sleeping, pilit niya. It's already past 12, baby. Natutulog na rin ang kuya mo. Hindi ka ba lasing? Curious kong tanong. Hindi, okay, tumatango kong sabi. Matulog ka na dyan, I'm on my way there to eat my late snacks. Kumalampag ang dibdib ko dahil sa sinabi niya at sa tono ng boses niya na parang inaakit ako. Magsasalita na sana ako para pigilan siya ngunit narinig ko ang mahina niyang hininga sa kabilang linya na parang naglalakad na. Chino, daing ko nang makitang pinutol na niya ang linya. Agad akong umalis sa kama at lumapit sa pintuan nang marinig ang mahihinang katok. Ayoko sana siyang papasukin sa loob ngunit baka makita pa kami ni Terence kapag naisipan niyang lumabas sa kwarto niya. You smell nice, aniya saka ginulo ang buhok. Kanina pa ba kayo tapos? Tanong ko nang may lock ko na ang pintuan. Ewan ko ba kung bakit hindi ko siya kayang palabasin dito. Ma'am, naligo muna ako, at sinigurado na wala ng tao. That explains his damp hair and his aftershave smell. Umirap ako at umupo sa kama. Sumunod naman ito sa akin ngunit panay ang lingon niya sa gawing kanan ng kwarto ko. Lumunok ako nang sumagi sa isip ko yung tanong niya kung mayroong balcony dito. Matulog na tayo kung dito ka matutulog. Humiga ako sa kama at kinuha ang kumot para itakip sa sarili ko. At imbes na humiga, lumakad si Chino tungo sa may sliding door ng kwarto papunta sa balcony. Medyo maliwanag naman roon dahil sa liwanag ng buwan at sa mga lamppost. Tumayo siya doon at mukhang nagmamasid-masid. Nakikita ko lang ang likuran niya at ang mga braso habang nakahawak sa railing. At habang nakatingin ako sa kanya ay hindi ko napigilan ang sarili ko na isipin ang late snacks na sinasabi niya. Nag-umpisa na rin pumasok sa utak ko ang mga ginawa namin doon sa resort at sa kwarto niya. Mariin kong iniling ang ulo ko para lang mawala ang mga yun dahil may kakaiba akong init na nararamdaman na hindi ko gustong maramdaman. Baby, come here, biglang tawag sa akin ni Chino na ngayon ay nakaharap na sa gawi ko. Nakahilig ang balakang niya sa railings habang nakahalukip-kap. Ayoko, ano ba ang gagawin ko dyan? Gabi na, marami, nakangisi niyang sabi. Saglit akong tumitig sa kanya, at maya-maya pa ay tinatanggal ko na ang kumot sa katawan ko para mapuntahan siya. Anong gagawin natin dito? Tanong ko habang papalapit sa kanya. Napasinghap ako nang siya mismo ang nagsarado sa pagitan naming dalawa sa pamamagitan ng pagyakap niya sa mga braso niya sa bewang ko. I wanna do it here with you, prank kanyang sabi habang nakatingin sa mga mata ko. Bago pa ako makapagsalita ay dumampi na ang mga labi niya sa mga labi ko. Naramdaman ko ang paglakad niya paatras, at dahil yakap-yakap niya ako, wala akong ibang nagawa kung hindi ang umayon sa kilos niya. Baliw ka ba? Ba't dito pa? Reklamo ko ng kusa kong inilayo ang ulo ko sa kanya. Pwede namang sa kama. Mariin niyang pinaglapat ang mga labi ngunit makikita mo ang isang ngiti sa mga yon. A wicked grin, though. First round here, second round there, maloko niyang sinabi sa kapasinulyapan ang gawin ng kama. Hindi ko na nagawang sumagot o yumangal sa sinabi niya nang hagkan na niya ako sa mga labi.
I could taste the mixture of minty taste from the toothpaste and the taste of the bourbon he drank. I didn't hesitate anymore and just responded to his kisses until they became passionate. Thinking about him taking me here on this very balcony excites the hell out of me. And it turns out to be not only the excitement feeling anymore because it's now mixed with lust. After lunch na nang umalis kami sa province kaya hindi naman kami ginabi sa daan. Maghahapon pa lang nang makarating kami sa bahay, at hanggang ngayon ay nangangalay pa ang mga binti ko dahil matagal rin akong nakaupo sa loob ng sasakyan at doon sa nangyari kagabi. Are you ready to tell mom and dad about US? Tanong ni Chino nang buksan niya ang pintuan ng sasakyan kung saan ako nakaupo. Ngayon na ba? As in ngayon. Saglit akong tumulala sa mukha niya at hindi na naituloy ang pagbaba. Bumuntong hininga ito saka sinukle ang mga daliri sa buhok. Kumunat ang noo ko habang nakatingin sa kanya. Kailan mo gusto? Tumaas ang dalawang kilay nito. At nahimigan ko ang pagdududa sa tinig niya. Pakiramdam ko ay iba ang naging dating sa kanya ng mga sinabi ko. Akala siguro niya ay magbabago ang isip ko, o hindi ko na naman pangangatawanan iyong sinabi ko sa kanya. I mean, hindi muna ba tayo magpapahinga? Diretso na nating sasabihin sa kanila ngayon. Yeah, sure. Tumatango nitong sabi. Akala ko naduduwag ka na naman. Inilahad niya ang palad niya sa harapan ko. Umirap ako saka ipinatong ang kamay ko dun para maalalayan niya ako sa pagbaba. Magkahawak kamay kaming nagtungo sa loob ng bahay. Kung nasa sala sina mommy at daddy, paniguradong makikita nila kaming ganito. Bigla akong kinabahan sa naisip ko habang naglalakad ngunit nilunok ko yun. Mas hinigpitan ko pa ang kapit sa kamay ni Chino kahit na mukhang nasa sala talaga sina mommy at daddy dahil naririnig ko ang mga tinig nila kahit nandito pa rin kami sa may terrace. Nang makapak na kami sa sahig ng living area ay agad nilang naramdaman ang presensya naming dalawa. Nandito si mommy, daddy, Dom, at yaya. Sabay-sabay pa silang lumingon sa amin habang nakangiti, ngunit nabura ang mga ngiti nilang iyon ng Dom apo ang paningin nila sa mga kamay namin. Huminto ako sa paglakad kaya napahinto rin si Chino. Mas lalo ko pang hinigpitan ang paghawak ko sa kamay niya sa kanginitian ang mga nadatnan namin. Si Dom ay wala nang pakialam at piniling ituon ang atensyon sa iPad, habang si Yaya ay hindi naman na nagulat na makita kaming magkahawak kamay subalit kahit parang mas lalong kumabog ang dibdib ko habang nakatingin kay mommy at daddy na hindi ko moari kung ano ang nasa isipan, nagawa ko pa ring hilain si Chino tungo sa harapan nila habang magkahawak pa rin ang aming mga kamay. Mukha man itong nagulat sa ginawa ko ay nagpatangay pa rin siya. Hindi ko binitawan ang kamay na hawak ko nang humalik ako sa mga magulang niya. Ang buong akala ko ay iiwas sila sa akin dahil sa nakita nilang ngunit hindi iyon nangyari. Pareho pa rin nilang tinanggap ang halik ko sa mga pisngi nila. I have something to tell you, Mom, Dad, lakas loob kong sabi habang nakatayo pa rin kaming dalawa ni Chino sa harapan nila. Ayla sambit ni Chino, at halata ang gulat sa tinig niya. Lumingon ako sa kanya saka siyang initian. Hindi ba niya inaasahan na maaari kong gawin to? Na kaya kong gawin ang ganito para sa kanya para lang malaman niya na totoo ang sinabi ko na kaya ko na siyang ipaglaban kahit anuman ang maging kapalit. Na kayang-kaya ko na siyang ipaglaban ngayon kahit sa pamilya niya kung sakali man na hindi pa rin nila kami matanggap. It's time for me to be brave and tell his parents about our relationship after he boldly faced my father and my brother. Ayoko na rin na sumagi pa sa isipan niya na naduduwag ako na hindi ko kayang panindigan iyong sinabi ko. Leave it to me now, baby. What is it, anak? Tanong ni daddy ngunit sa nakikita ko ay alam na niya. Binitiwan ko ang kamay ni Chino para humawak sa braso niya. Mas lalo ko pa siyang hinayla palapit akin kahit na kumakalampag na ang dibdib ko sa sobrang nerbiyos sa gagawin ko ngayon. Lumunok ako para mamoysan ang nanunuyot kong lalamunan at para na rin masabi ko ng diretso ang gusto kong sabihin sa kanila. I'm in love with your son. Mom, Dad, matapang kong pahayag. Narinig ko ang pagsinghap ni Chino ngunit hindi ko iyon pinansin. Nanatali ang paningin ko kay mommy at daddy dahil gusto kong makita kung ano ang magiging reaksyon nila. Kung hindi nila kami matatanggap, o kung hindi nila ako matatanggap para sa anak nila, maiintindihan ko.
Pero hindi ako papayag na maulit muli yung nangyari noon kaya sumang-ayon man sila sa amin o hindi, itutuloy ko pa rin ito. Alam kong itutuloy pa rin namin ito. Kaya ko na siyang sabayan sa pagiging matapang niya ngayon. Gusto kong malaman niya na kaya ko nang panindigan itong nararamdaman ko para sa kanya. Gustong pantayan ang determinasyon at pagiging desidido niya. May konting takot, oo. Pero handa na akong humarap sa ibang tao kasama siya. Kaya ko na rin siyang iharap sa ibang tao. Kinagat ko ang ibabang labi ko habang nakatingin pa rin kila mommy at daddy. Nakikita ko rin sa peripheral vision ko na sa akin lang nakatuon ang mga namimilag na mata ni Chino. Damn, boy, you better be sure it was me until the end because if ever your feelings for me changed, I'll bang your head against a concrete wall until you're back in a coma state again. And we got back together, dagdag ko pa. Mas lalo ko pang kinapitan si Chino, at siguro ay naramdaman niya na kinakabahan ako ngayon kaya humawak ito sa kamay ko na nakahawak sa braso niya. Halos mahigit ko ang hininga ko nang unti-unting sumilay sa mga labi ni Daddy ang isang ngiti habang tumatango. Samantalang si Mommy naman napakapit sa braso ni Daddy na parang yumayanig ang mundo dahil sa sinabi ko, ngunit hindi ko makitaan ng pagtutol ang ekspresyon ng mukha niya. Parang maluwag naman niyang tanggap ito, o baka talagang alam na nila at hinihintay na lang nila kaming magsabi. We know, ani Dad saka sumanghap. Tumayo ito para pantayan kaming dalawa ng anak niya. Ganon rin ang ginawa ni Mommy. Lumunok ako saka tumanggaw-tango. Tama ang hinala ko kung ganon. Napapansin na rin siguro nila iyon simula pa noong una. Tanggap niyo po ba kami? Ako, yutal kong tanong. Kanina ay hindi ako nautal, ngunit napaka-crucial ng tanong ko ngayon. Kahit sabihin ko sa sarili ko na okay lang kung hindi nila kami matatanggap, alam kong magdadamdam pa rin ako. Inihanda ko ang sarili ko sa magiging kasagutan nila doon sa tanong ko. Tinanggal ni Chino ang kamay ko na nakakapit sa braso niya para umakbay sa akin. Oh, Ayla, my sweet little girl. May himig ng tuwa ang tinig ni Mommy saka pa ito lumapit sa akin.